hamon ng buhay, ito ang pinili kong laban. Matahimik at may kabuluhan, lumaban ng patas kasama si Inang Kalikasan. Sa piling ni Mother Ocean, ligaya ay nasumpungan bilang si Silent Hunter Bugoy. Ayan, hello guys, welcome back sa isa na namang Sport Fishing Adventure sa araw na to. So dito pa rin kami sa Legit Santa Teresita, Dumaran, Palawan. So magandang panahon ngayon, no? So siyempre kasama natin si Lucas C at si Jake Abiner, si Marco Botman. Si Badang Espero, relax muna, may gagawin pa. Ayan, so let's see kung anong mahuhuli namin sa araw na to. Let's go! At ito nga mga ka-hunter, moving na kami sa aming first spot of the day. Bibisitahin lang namin ngayon ang aming mga old spots kung saan mayroon din kami nadadali na makalipas na mga sisid namin. At ito na nga, nakarating na tayo at dito sa ating warm-up drop. At ganoon pa rin, medyo malabo pa rin ang ating spot sa araw na to. Pero nasanay na tayo, talagang ganito na ang mga spot dito sa Dumaran, Palawan. Lalo na ngayon na medyo malakas ang amihan. So kahit pa paano, mayroon pa rin naman tayo nakikita sa ilalim. At dito muna ako sa medyo mababaw na bahagi ng spot dahil ito ay warm up trap pa lamang. Pero ito, getting ready na rin tayo para sa ambush kung sakaling may lalapit sa atin na mga malalaking isda. Umaasa sa pagpapala ni Inang Dagat at ng mailika para sa mga mahal sa buhay. Sa bawat sisid. At sa aking paghihintay dito sa baba, may nakita tayong isang magandang target sana doon sa malayo nga lang. At ito tinutukan ko, kaya lang lumayo pa rin. So wala tayong natira sa ating first drop na to. At sisid, Inang Dagat ay ating ding pangalagaan bilang ganti sa biyayang kanyang ini. At pagkabandi ko, bumaba ako dito at bumungad sa atin ay isang gold spotted sweet lips. Ayun, sakto. Yan ang ating unang isda para sa araw na to. Napaka-common ang sweet lips species na to dito sa Dumaran. At kung mapapansin nyo sa mga previous videos, karaniwan itong nahuli natin. So masarap din naman ang isda ito. At ito ay binibili dito na sa mga 100 lang ang kilo. Sa bawat araw tuloy ang pakikipagsapalaran. Iikutin ng buong Pinas maging sa ibang lugar. Hanggat kaya pa ng katawan, ito'y panata. At sa muli kong pagbabay, isang barchick coral trout naman ang nadali natin. Ayun, sa gold size na rin. At isa rin ito sa pinaka-common na species ng coral trout dito sa Dumaran. At binibili ito sa aming buyer na nasa 150 ang kilo nito. At dahil sumabit yung shooting line natin sa corals, kaya ito binabaan ko para ma-secure na rin ang ating pangalawang isda sa araw na to. Isang barchick coral trout. Nilaan para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga. At ito sa pagbaba ko, isa na namang isda ang nakita ko. Pero di ito pangkaraniwang isda dahil dito lang ako nakakita sa Dumaran ng isdang ito. Sa itong uri ng toss fish, tawag nito ay blue bone toss fish. May nahuli na ako dati nito. At napakasarap ang isdang ito, lalo na sa sinigang o kaya prito. Mga kaibigan, para sa isang matahimik. At ito na nga ang ating toss fish na blue bone. Ayan, good size na. At ito sa pagbaba ko, grupo naman ng mga maliliit na tribales ang ating nasa lubong. Balak ko sanang pumitas para pang ulam, kaya lang mailap.
Kahit ito, sinusundan pa rin natin. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga tayo nakaporma, hindi tayo nakatira. So, wala. Ayun oh, ang likod talaga. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy. Sa ganitong mga malilikot na targets, medyo disadvantage talaga ang paggamit ng mahabang pana. Gamit ko dito ngayon ay isang 150cm na real gun. Medyo mahirap itong maneuver sa ilalim, lalo na pag malakas ang agos. Pero goods naman ito pag malinaw ang spot o kaya sa blue water hunting. Himugin natin ang ating mga kaibigan. At dito sa pagbaba ko pala, nakita ko na agad itong dalawang golden trevally. At dito nakareside ako na yung pinakahuli ang titirahin ko. Ngunit medyo sablay ang tira natin dito, napababa ang tama. At bumaon pa yung shop natin sa corals, kaya ito. Nandun ang isda sa shooting line natin at malikot. Ang pagbaba ko, napulupot pa to sa akin. Dakmain ko na lang sana, kaya lang nakawala. Sayang, nasa mga 4 na kilo na o 5 kilo na yata. Tumabante ako dito sa medyo malalim na bahagi. Ang objective ko ay dito sa buhangin ako mag-set up ng ambush. Inang kalikasan sa piling ni Mother Ocean. Ligaya ay At ito, dahan-dahan akong bumaba. Free fall pa rin ang ginagawa natin dito. Para di mabulabog kung sakaling mayroong mga malalaking target sa baba. dito, sisid doon. Umaasa sa pagpapa. Habang palapit na ako sa buhangin, ito, may nakita kong target sa bandang likuran. Kaya ito, pinatokan ko at tinira. Kaya lang sadyang hindi magpapakain ng tao ang islang ito. So wala na naman. Hindi naman natin natamaan. Hagi ni Silent Hunter Bogoy ang kwento ng bawat sisid. Inang dagat ay ating ding pangalagaan. Bilang ganti sa biyayang kanya. At sa muli kong pagbaba, isang surgeon fish sa labahita ang nakita ko, kaya tinira ko na. Goods na to para sa pangulam, para pang tanghalian. Si inang dagat ay alagaan at ingatan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito ang panawagan ko sa bawat mangingisda. Sa bawat araw tuloy ang At ito, nakadali si bro Jake Avener na isang GT. Kaya yun, congrats bro. maging sa ibang lugar. Hanggat kaya pa ng katawan. At ito, bumaba ko dahil may tinira kong isang surgeon fish na naman. Ngunit ito, sa babit, sa ilalim. Hindi ko naon yung camera sa pagtira ko nito, kaya wala tayong video. Ito na lang, sa retrieval. Sa bawat lugar na napuntahan, bilang si Silent Hunter Bogoy, bilang si Silent Hunter Bogoy. Inang dagat ay ating At ito mga ka-hunters, lunch break na. Kilawin na surgeon fish at coral trout ang ulam namin. Yan si Luka. Yan si Bro Jake Avener. So ayan mga lods, it's chow time. Yan, sarap ang aming ulam. Siyempre, kinilaw yan eh. Kain po. At pagkatapos ng tanghalian, ito, back to hunting mode na naman tayo. Ito, may sinundan tayong isang isda na naman, pero hindi natin natira. So, sa mababaw lang din tayo dahil warm up pa rin ito. Medyo busog eh. Mahirap pang pagsisid pag busog eh. Kaya dito tayo sa mababaw. bilang si Silent Hunter Bogoy. Halina't ako'y samahan. Galugarin natin ang buong karagatan ng ating kapuluan, maging sa ibang bansa man. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglalakbay. Inang dagat ay ating ding pangalagaan, bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan.
Nakailang sisi din kami doon sa previous spot na wala kong nahuli. Kaya ito, bumabawi ako sa spot na to. At dito, mayroon akong mahuli na isang magandang isda. Anong kayang isda ito? Napakababaw lang ang spot na to. At marami pa namang bait fish. Kaya excited tayo dito. Makakasakali. Mayroong angat. Kaya laban lang tayo ng patas, mga kaibigan. Habang pinagmasdan ko ang galaw ng mga bait fish, ito sa bandang kanan ko may dumaan na isang GT. Ngunit bumaba ito sa malalim. Akala ko hindi na babalik. Pero biglang pumunta sa ating posisyon. Lumapit pa ito. Kaya ito, napakagandang patama natin dyan. Stone shot. Ayun oh, gitik ang isang GT pero maliit lang yan. So gamay na tribali, hindi pa giant. Nasa mga 3 kilo lang. Doon, umaasa sa pagpapala ni inang dagat at may likha. At sa muli kong pagbabay, isang makulit na Spanish flag snapper ang sumalubog. Ready ko to tinira. Hintay tayo dito, baka sakaling may dadaan na naman na babaw o ibang target na pwede natin tirahin. Sisid, inang dagat ay ating ding pangalagaan. Bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga kaibigan. Na si inang dagat ay alagaan at ingatan. At dahil wala ibang istang dumaan, titirahin ko na sana itong Spanish flag. Kaya lang, di rin nagpatira, lumayo at wala na tayong hangin kaya lumutang na lang tayo. At sa pagkakataong ito, nagpatira ko sa aming boatman na si Bro Marco. Ito yung spot na kung saan nakawala yung Golden Trevally. So malabo pa rin ang spot at may nakikita na tayong mga magagandang isda na dumadaan pero maliliit lang. Kaya naghintay pa rin tayo dito sa baba. Nag-observe tayo sa mga bait fish at ito, biglang dumating ang 2 Golden Trevally. Sa pagkakataong ito, sinigurado ko na, ayun, sapul. Maganda naman ang patama natin dito pero sadyang malakas ang isda ito dahil may kalakihan na rin. Ito, mga talaga ko at hinila para makabuelo din ako kung makapagpahinga na doon sa taas. Ating ding pangalagaan. Bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na At buti na lang pagdating ko sa surface, nakita ko si Bro Loca. Sumunod din pala siya sa akin dito sa spot na to. Tapos tayo ng second shot. ingatan. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muling sigaw ko, alagaan ang karagatan. Kaya laban lang tayo ng patas, mga kaibigan. Para sa isang matahimik at payak na buhay. Medyo malayo si Bro Loca kaya natagalan siya na makalapit sa atin. At medyo bahina naman din ang isda pero ito tumuloy pa rin siya at tinira. Ayun, na-secure na rin. Halina't ako'y samahan. Galugarin natin ang buong karagatan ng ating kapuluan, maging sa ibang bansa man. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglalakbay. Inang dagat ay ating ding pangalagaan. Bilang ganti sa biyayang kanyang inilaan. Para sa ating lahat na umaasa sa kanya. Himukin natin ang ating mga kaibigan. Na si inang dagat ay alagaan at ingatan. Para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muling sigaw ko, alagaan ang karagatan. Kaya laban lang tayo ng patas, mga kaibigan. Halina't ako'y samahan.
Lugar-lugarin natin ang buong karagatan ng ating kapuluan, maging sa ibang bansa man. Kasama ninyo lagi si Silent Hunter Bogoy sa bawat paglalakbay. At pagkatapos ma-secure yung Golden Trevally, ito nagpatuloy tayo sa pagsisid at may nakita tayo dito isang magandang halaman. Parang kahoy pero hindi ko ito hinawakan, baka makate o kaya para hindi rin masira. At dahil medyo hapon na, ito buhay na rin kami. At dala siyempre ang biyaya na binigay sa amin sa amin. At dahil medyo malayo yung spot na pinuntahan namin, at ito medyo hapon na o gabi na, parating kami sa gabi na. So, hindi pa rin nawawala yung pictorial portion. Yun ang dalawang huli natin. No? San City at Golden Trevally. Ayan, medyo marami na rin naman na nahuli namin sa araw na to. Naka-harvest din yung mga kasama natin. Yan po ang huli namin. Si na bro, Jay Cabiner at Luca. Jay Cabiner. Lucas C. Yeah, guwapo. Nasa Linanta. At si Marco. Sana yun? Marco. Mas gwapo yan. Ayos. Ayos. Yan mga lods, prito muna. Yan, siyempre may inihaw na surahan. Ito yung huli natin kanina yung isa dito. Ito yata sa akin. Oh. Ayan. Mayroon pa. Samaral. May isa pa samaral. Bro. Manihapon. Hapon. At sa sumunod na araw, nag-dive na naman kami. At ito, medyo low tide na yun sa araw na to. Afternoon dive pa lang ginawa namin ngayon dahil may ginawa kong pana. At ito testing natin mamaya. At pagdating natin sa spot, ito may nakita tayong mga lobster pero maliliit pa. So undersize kaya hindi natin ito kinuha. At ito, mabantay ako sa isang malalim na bahagi at may nakita akong isang sweet lips kaya binabaan ko. Sa hamon ng buhay ito, ang pinili kong laban. Matahimik at may kabuluhan, lumaban ng patas kasama si Inang Kalikasan. Sa piling ni Mother Ocean, ligaya ay nasumpungan bilang si Silent. At ito, hindi naman tayo nabigo. Lumapit pa ito sa atin habang sit up na tayo ng ambos. Kaya ito, sapul. Yari na naman. At ito sa pagkakataon ito, tinisting ko yung pana na ginawa ko. Pana ito ni Loka, dinugtungan ko lang. At ginagamit naman to, binigay niya kay Marco Opod. So, tingnan natin kung makakatama ko sa isang maliit na target. Ito. Ayun, sapol. Nakakatama din naman pala. Pati shock nito, dogton din. Stainless, tapos dinugtungan ko ng spring steel na rope allen. May dala ko kasing putol na rope allen. Kaya ito, goods pa naman pala. At dito muli akong bumaba para maghanap na naman ng target. Dahil mababaw lang ang spot na to, ito nakarating agad tayo dito sa baba. At dito tayo naghintay ng targets. Meron na tayong nakikita mga maliliit na isda na gumagala. May mga maliliit na gold spotted sweet lips na gumagala dito sa baba. Kaya lang sobrang liit pa. At ito may nakita tayo isang Golden Trevally na maliit. At tinira natin, ayan nakawala pa rin. At ito bumalik ako sa mababaw para makapag-hunting na naman ng pang-ulam. At ito isang Spanish flag ang nakita ko at sinubukan kong lapitan. At nakakuha tayo ng magandang distansya. Nadali naman. At dahil mababaw, ginapang ko na lang para kunin ng isda. At nang malapit na ako sa aking isda na nahuli, ito may nakita tayo sa malaking giant club. Medyo mangitim-itim yung lips niya. Ano kayang nangyari nito noong February 4? Ay, sorry po. Joke lang po.
Yan, malaki na po. Ready natin yung ginalaw. Hindi natin ito kinuha. Dahil bawal siya. Baba na naman ako ulit dito sa mabuhangin na area. Medyo malabo. Mga kabataan, muling sigaw ko, alagaan ang karagatan. Kaya laban lang tayo ng patas, mga kaibigan, para sa isang matahimik at payak. Kalips na ilang segundo sa ating paghihintay dito sa baba. May nakita tayong grupo ng mga maliliit na golden trevally. Kaya pumili tayo ng isa, kaya lang malikot. Pero sinubukan pa rin natin itong tirahin. At ito, nakadali din. Ayun, paikot-ikot pa oh. Kamalit lang talaga yan. Para lang pangulam. At ito na po ang ating last fish of the day. Dahil hapon na. Uwi na. Kasudan yapon mga lods. So, nakasudan yapon. Mura na yapon nakuha karon ng lawa. At tayo sa kubok na baligya. And that's all folks. Thank you so much for watching. Have a nice day and God bless.